Alam mo yung pakiramdam na minsan tahimik ka lang, hindi ka naman nanggugulo. Pero parang may mga tao talagang ginagawa kang extension ng pasensya mo. Yung tipong sila na nga ang mali, pero ikaw pa ang kailangang umunawa. Ikaw pa ang mag-a-adjust. Ikaw pa ang magpapasensya. Parang monthly payment ng CCTV sa tindahan. Laging ikaw ang nagbabayad. Nakaka-relate ka ba doon? At kung medyo tumawa ka ngayon, malamang sapul ka. Pero okay lang hindi ka nag-iisa. Kasi sa totoo lang, karamihan ng nasa edad natin ngayon, lalo na yung mga nasa phase na medyo settled na sa buhay, mas marunong na, mas may alam na, mas pagod na rin sa drama. We all reach that point na sinasabi natin sa sarili natin. Hanggang kailan ba ako magpapatuloy na tanggapin tong mali nila? Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil masama kang tao. At lalong hindi dahil wala kang pagmamahal. Minsan kasi, kahit sobrang bait mo, sobrang patient mo, sobrang giving mo, darating talaga yung araw na mauubos ka rin. At dito papasok tong topic natin. May hangganan ang pagtanggap ng mali nila. Hindi ito pagiging bitter. Hindi ito pagiging masama. Hindi ito pagiging ayaw ko na sayo. Ito ay pagiging totoo sa sarili. Ito ay pagiging may respeto sa sarili. At higit sa lahat, ito ay pagiging tao. Kasi tao ka, hindi basurahan. Hindi ka shock absorber ng ugali ng iba. Hindi ka sponge na sumisipsip ng mali nila habang sila tuloy lang sa pagdudumi ng attitude. So, ayun nga, ganito to. Imagine mo, may friend, family member, o partner na lagi na lang may ginagawang mali. Either paulit-ulit silang nagsosorry pero walang nagbabago, o kaya naman hindi man lang nila nakikita yung mali nila, pero ikaw yung nahihirapan, ikaw yung nasasaktan, ikaw yung nag-a-adjust. At syempre, ikaw pa yung mas mabait, mas mature, mas may patience. Pero teka, hanggang kailan? Kasi kahit gaano ka kabait, may breaking point ka rin. Naalala mo ba yung mga moments na nagtanong ka sa sarili mo? Normal pa ba to? Ako na ba ang mali? O baka ginagawa ko na lang tong excuse para manatili sa maling sitwasyon? Ganyan kasi kapag sanay ka ng umunawa. Dumadating yung phase na kahit obvious na toxic, hirap ka pang i-let go kasi iniisip mo baka ikaw lang ang nakakaintindi sa kanila. Pero ito ang totoo minsan, yung pagtitiis mo, nagiging lisensya nila para ipagpatuloy ang mali. Hindi lahat ng pagtitiis ay pagmamahal, at hindi lahat ng pagmamahal ay dapat tiisin. Meron talagang mga tao na kapag sobrang generous ka sa understanding mo, akala nila libre, akala nila infinite, akala nila renewable resource. Pero hindi mo sila masisisi agad. Kasi minsan, hindi mo rin alam kung paano ipakita na nasasaktan ka na. Nakasmile ka, okay lang ka, gets ko ka, sige lang ka, kahit hindi naman talaga. Para kang nagpe-perform ng comedy show na ikaw ang komedyante. Pero ikaw rin yung tinitira ng punchline. At dito natin sisimula ng unang bagay na kailangan mong i-realize. Kapag hindi mo nilagyan ng limit ang pagtanggap mo sa mali nila, hindi nila malalaman na mali sila. Kasi 'di ba, aminin natin, maraming tao hindi natututo dahil hindi naman sila talaga nahaharap sa consequence. Hindi sila nagbabago dahil may taong nagko-cover up sa kanila. At kadalasan yung taong yon, ikaw. Ikaw yung nag-a-adjust para hindi sila mapahiya. Ikaw yung nagpapasensya kahit ikaw na ang umiiyak. Ikaw yung nagre-reason out sa ugali nila para hindi mabangga ang pride nila. Ikaw yung nag-e-explain sa kanilang hindi marunong umintindi. Pero eto ang masakit na truth. Kapag lagi mong ina-absorb ang mali nila, mawawala ka sa sarili mo. Unti-unti, tahimik. Hindi mo mapapansin na unti-unti ka nang nauubos. At minsan, bigla mo na lang mararamdaman na parang wala ka ng gana, wala kang energy, wala kang spark. Kasi nalunod ka na sa pag-unawa sa iba. Kaya ngayong nakikinig ka sa akin, gusto kong pakinggan mo to nang hindi ka nagde-defend. Nang hindi mo muna iniisip yung feelings nila ikaw muna. May hangganan ang pagtanggap mo sa mali nila. Hindi dahil sumuko ka, pero dahil pinili mo nang hindi sayangin ang sarili mo. Ngayon para mas klaro pa, tingnan natin yung unang realidad na madalas nating hindi napapansin kapag sanay tayong magpatawad ng magpatawad. Kapag paulit-ulit ang mali at walang pagbabago, hindi na aksidente yon, pattern na yon, ugali na yon, choice na yon. Alam mo yung mga taong may trademark na attitude? Yung parang may signature move pero hindi maganda? Yung iba, ang signature move nila ay pagiging late. Yung iba, pagiging insensitive. Yung iba, pagiging manipulative. Yung iba, pagiging marupok ay alam mo na yon. Pero ang point, hindi ka nila mababago hanggat hindi mo inilalagay ang boundary na, hoy, hindi na okay sa akin to. Kahit pag-gaano mo sila kamahal,
Hindi mo sila kayang baguhin kung sila mismo ayaw magbago. Hindi ka magic, hindi ka therapist, hindi ka milagro worker. Hindi mo responsibilidad ayusin ang mali nila. At bago ka mag-guilty, remind lang kita, hindi selfish ang pagprotekta sa sarili. Hindi kasalanan ang magsabing tama na. At hindi masama ang huminto kapag ikaw na ang nasasaktan. Minsan, para matuto sila, kailangan mo rin silang hindi palayawin sa pagtitiis mo. Kaya habang nakaupo ka dyan, habang nakikinig ka, habang iniisip mo yung mga taong nasa isip mo ngayon, gusto kong itanong sa'yo ng diretsyo, kung ikaw na mismo ang nasasaktan, bakit sila pa rin ang inuuna mo? Hindi ba dapat ikaw muna? Hindi ba dapat ikaw rin ang alagaan mo? Hindi ba dapat maramdaman mo rin na may taong pinipili ka? At yung taong yun, ikaw mismo. Kasi kahit gaano kahaba ang pasensya mo, kahit gaano kadami ang kaya mong tiisin, kahit gaano kalaki ang puso mo, darating yung araw na sasabihin mo na lang bigla, hindi ko na kaya. At hindi kasalanan yon. Natural lang yon. Tao ka, hindi robot. May breaking point ka, may limit ka, may puso ka. At doon magsisimula ang tunay na pagbabago hindi sa kanila, kundi sa iyo. Alam mo yung nakakatawa pero medyo masakit na realization? Minsan, hindi naman talaga tayo nahihirapan dahil sa ginawa nila, nahihirapan tayo dahil hinayaan natin. Para kang nag-iipon ng points sa loyalty card ng sakit ng ulo. Paulit-ulit kang nagbibigay ng okay lang, kahit hindi naman talaga okay. At bakit kaya ganon? Simple. Kasi mabait ka. Kasi maunawain ka. Kasi ayaw mong magulo. Kasi ayaw mong may masaktan. Pero habang iniisip mo lahat yan, nalilimutan mo yung isang taong hindi dapat nakakalimutan. Ikaw. Nakakatawa pero totoo. Karamihan sa mga taong hindi natin tinatanggihan ay sila rin yung pinakakomportable sa pananakit sa atin. Bakit? Kasi alam nilang papatawarin mo sila. Alam nilang iintindihin mo sila. Alam nilang kahit mali sila, babalik ka pa rin. Isa pang malupit na realidad. May mga tao talagang hindi natututo kasi nasasanay silang may nag-a-adjust para sa kanila. Imagine mo kapag hindi mo tinuruan ng bata kung saan bawal humawak, hahawak at hahawak siya ulit. Pero tayo kasi, kahit nagkamali na sila ng 5 beses, tayo pa yung nagsasabing, sige, try ulit. Ganito pa nga minsan baka pagod lang siya, baka emosyonal lang, baka may pinagdadaanan. Pero ikaw, lagi kang may pinagdadaanan. Hindi nga lang obvious kasi hindi ka maingay. Now, tingnan natin tong mas seryosong part ng usapan natin. Kung lagi mong pinapalampas ang mali nila, eventually, ikaw ang mawawala. Hindi sila, ikaw. Mawawala yung confidence mo. Mawawala yung sense of worth mo. Mawawala yung happiness mo. At ang pinakamasakit, mawawala yung identity mo. Kasi buong oras nakatutok ka sa pagiging understanding na nakakalimutan mong maging deserving. Kasi totoo naman hindi lahat ng nagsosorry nagsisisi. Hindi lahat ng I'll change nagbabago. At hindi lahat ng tao karapat-dapat paglaanan ng oras, lakas at puso mo. Meron at meron talagang mga tao na ang mahal lang nila ay sarili nila. Hindi nila iniisip kung napapagod ka na. Hindi nila tinitingnan kung nasasaktan ka na. Hindi nila tinitimbang kung tama pa ba. Basta sila komportable. At kung komportable sila, bakit sila magbabago? Ikaw lang ang naghihirap. Ikaw lang ang nag-iisip. Ikaw ang lumalaban mag-isa. Kaya ngayon, gusto kong isipin mo saglit itong tanong. Kung hindi mo ipaglalaban ang kapayapaan mo, sino ang gagawa noon para sa'yo? Hindi pwedeng sila. Hindi pwedeng maghintay ka pang maisip nila. Hindi pwedeng baka isang araw magbago siya. Kasi habang hinihintay mo yon, minsan buhay mo ang lumilipas, hindi lang oras. At dito papasok ang isa pang katotohanang hindi natin palaging inaamin. May mga taong mahal mo pero mali sa'yo. Hindi dahil masama sila. Hindi dahil toxic sila. Minsan kasi hindi lang talaga kayo tugma sa values. Hindi kayo tugma sa respeto. Hindi kayo tugma sa consistency. Hindi kayo tugma sa level ng pagmamahal. Ikaw puro bigay, sila puro kuha, ikaw may effort. Sila may excuse, ikaw nag-a-adjust. Sila nag-demand pa. Ang masaklap dito, kapag nasanay ka ng patuloy na tumanggap, darating yung araw nakakapain mo kung sino ka na. Parang nagising ka na lang isang araw at na-realize mong, bakit parang ako na lang lagi ang mali? Kailan ako naging ganito? Kailan ako tumigil mahalin ang sarili ko? At dito mo makikita ang isa pang reality ng buhay. Walang taong nagmamahal sa sarili niya ang pumapayag pa ulit-ulit siyang maliitin. Kasi yung mga taong marunong mag-value ng sarili, hindi sila natatakot mawalan ng kung sino man family, friends, lover na hindi marunong mag-value sa kanila. Mas pipiliin nilang peaceful kaysa puwersado. Mas pipiliin nilang masakit ngayon kaysa mas masakit habang buhay. Mas pipiliin nilang dignidad kaysa drama. Kaya ngayon, habang pinapakinggan mo ko, baka may isang tao o ilang tao kang naiisip.
Yung paulit-ulit na ginagawa ka ng option. Yung tinatalikuran ka kapag hindi ka convenient. Yung ginagamit ang kabaitan mo bilang dahilan para hindi magbago. Yung sorry lang ang effort nila. Yung sinasabi nilang mahal ka nila pero hindi naman sinusunod ng actions. Hindi mo sila kailangan awayin. Hindi mo sila kailangan pagalitan. Hindi mo kailangan gumawa ng eksena. Minsan sapat na ang katahimikan mo para iparating na ayaw mo na. Minsan sapat na ang distance para maintindihan nila yung hindi nila pinakikinggan. At minsan, sapat na napiliin mo ang sarili mo para malaman nilang hindi mo na tinotolerate ang mali. Hindi ka masamang tao kung naglalagay ka ng limit. Hindi ka masamang kaibigan kung humihiwalay ka muna. Hindi ka masamang anak kung pinoprotektahan mo ang mental health mo. Hindi ka masamang partner kung pinipili mong hindi na paulit-ulit magpakatanga. Ang tawag doon paglaya, paggising, pagpili, pagrespeto sa sarili. At habang minamahal mo ang sarili mo ng ganyan, unti-unti mong mapapansin na nagbabago ang quality ng buhay mo. Mas humihina ang stress, mas lumalakas ang confidence, mas gumagaan ang dibdib mo, mas nagiging malinaw ang isip mo, mas nagiging totoo ka sa sarili mo. Kasi hindi mo na pinipilit ang maling relasyon, hindi mo na ini-stretch ang pasensya mo para sa mga taong ayaw naman magbago, at hindi mo na ginagawang trabaho ang pag-aayos ng bagay na hindi ikaw ang sumira. Sa totoo lang, minsan mas madali pang ayusin ang sirang gamit sa bahay kaysa sirang trato ng tao sa'yo. At least yung gamit, sinusunod ka kapag inayos mo. Yung tao, minsan mas malala pa pagkatapos mong ayusin. Kaya na ngayon, huminga ka muna. Relax. Pakinggan mo sarili mo. Yung pakiramdam na parang ang tagal mo nang lumalangoy. Pero ikaw lang pala talaga ang nagtratrabaho para hindi lumubog yung relasyon, yung pagkakaibigan, o yung connection ninyo. Ikaw yung nag-aahon, ikaw yung lumalaban sa alon, ikaw yung nagpapagod. Habang sila nakalutang lang sa likod mo, relax, chill, nakasalbabida pa. Nakakangalay, diba? Nakakapagod. At minsan nakakahiya pang aminin sa sarili mo na, oo, napagod ka. Kasi may mga taong parang natural born sa pag-abuso sa pasensya ng iba. Hindi sila necessarily masama pero sanay silang may sumasalo sa kanila. At ikaw yung isa sa mga taong sinalo nila nang hindi nila iniisip kung may sugat ka na ba. Pero eto yung gusto kong maging malinaw sa dulo ng usapan natin. Hindi mo kailangan maging superhero para patunayan na mabuti kang tao. Hindi mo kailangan sumalo ng 5 paulit-ulit na pagkakamali nila. Hindi mo kailangan tiisin ng isang taong hindi man lang iniisip kung paano ka naapektuhan. At lalong hindi mo kailangan ikahon ang sarili mo sa role na ako na lang lagi ang magpaparaya. Hindi ka ipinanganak para maging shock absorber. May pangalan ka, hindi sorry receiver. May puso ka na dapat pinapahalagahan, hindi pinapapagod. At kung may boses sa loob mo na nagsasabing, pero baka magbago pa siya. Baka magtampo siya pag nag-set ako ng limit. Baka isipin niyang masama akong tao. Pakinggan mo rin yung isa pang boses sa loob mo yung matagal nang nakatulog dahil puro iba ang inuuna mo. Yung boses na nagsasabing, ano naman ang mangyayari sa akin kung palagi na lang akong pangalawa sa sarili kong buhay? Kasi totoo naman, hindi lahat ng umaalis ay sumusuko. May umaalis kasi napagod na. May umaalis kasi kailangan. May umaalis kasi ayaw ng lumubog. May umaalis kasi doon nagsisimula ang pagbalik ng respeto sa sarili. Hindi ka nagkulang. Hindi ka nagkulang sa effort. Hindi ka nagkulang sa understanding. Hindi ka nagkulang sa pagmamahal. Ang hindi lang nila nakita ay kung gaano ka napapagod. Minsan hindi mo kailangan ipamukha ang mali nila. Minsan hindi mo kailangan ng mahabang explanation. Minsan hindi mo kailangan ng confrontation. Ang kailangan mo lang ay tumigil. Tumigil sa pagre-repair ng mga bagay na hindi mo naman sinira. Tumigil sa pag-aalaga ng taong hindi marunong mag-alaga sa'yo. Tumigil sa pag-asa sa mga paulit-ulit ng hum-disappoint sa'yo. Hindi ka masamang tao kung pinipili mong alagaan ang sarili mo. Hindi ka selfish kung naglaline ka sa gitna at sinasabing, hey, tama na. Hindi ka overreacting kung nasasaktan ka. Normal. Totoo. Tao ka. At may hangganan ka. Ang mas maganda rito, kapag natutunan mong i-honor yung limits mo, mas nagiging malinaw sa'yo kung sino talaga ang mga karapat-dapat manatili sa buhay mo. Kasi yung mga tunay na tao, yung marunong magpahalaga, yung marunong magrespeto, yung marunong mag-adjust din, yung marunong umintindi ng boundaries mo, sila yung hindi tatakbo kapag sinabi mong, nasasaktan na ako. Sila yung hindi mapipikon kapag nag-set ka ng limit. Sila yung hindi magagalit dahil may standards ka. Ang taong tunay na may malasakit sa'yo, mag-a-adjust. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan pakiusapan. Hindi mo kailangan idetalye ang wrong behavior niya. Sila mismo ang makakakita. Sila ang mag-e-effort. Sila ang gagalaw.
Sila ang tutulong sa atin na gawing mas maayos yung relasyon ninyo, hindi ikaw lang mag-isa. Pero ang pinakamalaking regalo na pwede mong ibigay sa sarili mo, yung pag-acknowledge na hindi kailangan ng sobrang lakas para magtiis. Kailangan ng lakas para umalis. At hindi palaging pag-alis na literal. Minsan pag-alis sa mindset. Minsan pag-alis sa expectation. Minsan pag-alis sa cycle na ikaw mismo hindi mo namamalayang nakakulong ka na pala. Habang tumatanda tayo, mas nagiging simple ang gusto natin sa buhay. Peace, respect, sincerity, consistency. Kahit hindi grand gestures basta totoo. At kung may tao man sa buhay mo ngayon na paulit-ulit na binabaliwala ang pagkatao mo, gusto kong sabihin to ng diretsyo. Wala kang utang na loob na tiisin ang sakit na hindi mo naman kasalanan. Hindi mo kailangan manatili kung hindi ka na masaya. Hindi mo kailangan magpanggap na okay kung hindi ka na. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa respeto na dapat automatic na lang binibigay sa'yo. Hindi mo kailangan ipamili ang sarili mo sa kahit sino. Kapag alam mong tama ka, kapag alam mong sobra ka nang nasaktan, may karapatan kang mag-step back. May karapatan kang mag-build ng wall. May karapatan kang magsabing, hindi ko deserve to. At kung may takot kang nararamdaman, normal yan. Pero tandaan mo, kung kaya mong tiisin ang sakit na galing sa kanila ng ilang buwan, ilang taon, ilang beses, kaya mo ring tiisin yung discomfort ng pagpili sa sarili mo. At yung discomfort na yon, may dulo, may kaginhawaan, may freedom, may bagong simula. Kung may isang bagay kang dadalhin mula sa usapan natin ngayon, sana ito. Hindi lahat ng pagtanggap ay pagmamahal minsan, paglimot na sa sarili. At deserve mong maalala. Deserve mong pahalagahan. Deserve mong pakinggan ang sarili mo. Deserve mong mahalin ng tama. Kung relate ka, kung napaisip ka, o kung ramdam mo na baka ito na nga yung hinihintay mong sign para tumayo para sa sarili mo. Gusto kong marinig ang kwento mo. Gusto kong malaman kung ano yung part na pinakatumama sa'yo. I-share mo sa comments para mabasa rin ng iba, baka may taong tulad mo na kailangan din marinig to. And hey, kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan na totoo, diretsahan pero may aral at may lambing, don't forget to like, subscribe at i-on mo yung notification bell. Hindi madali yung journey na to, pero hindi ka nag-iisa. At kahit mahirap ngayon, tandaan mo, may araw na gagaan lahat. May araw na mapapangiti mo yung sarili mo nang hindi dahil sa iba, kundi dahil pinili mo nang mahalin ang sarili mo. You deserve peace. You deserve respect. You deserve love that doesn't hurt. At darating yon, maniwala ka.